Magandang hapon, narito po ang latest sa daigdig ng palakasan sa boxing. May karagdagang motibasyon na po na bibitbitin si Pinoy Challenger Denver The Excitement Coelho sa title clash kontra Chinese champion Xiong Zhaozhong sa Biyernes. Ito po ang pagiging heavy favorite sa odds betting. 3 araw bago po ang bakbakan. Ang angking lakas ng suntok at height advantage ang itinuturong dahilan ng mga eksperto kung bakit yamadong-yamado sa odds betting si Coelho. Ang detalye hatid ni Dennis Principe. Kung ang kasalukuyang odds betting sa Dubai ang pag-uusapan, lumalabas na overwhelming favorite si Pinoy Challenger Denver Coelho sa title ni showdown kontra si minimum champion Xiong Zhaozhong. Sa pinakahuling datos na nasilip ng PTV Sports, lumalagay na negative 450 favorite si Coelho kumpara sa plus 375 ni Xiong. Ang ibig sabihin nito, ang $450 sa pusta para kay Coelho ay kakabig lamang ng $100, habang ang $100 na daya para kay Xiong ay titiba naman ng $375. Sa panayam ng PTV Sports, inihayag ni Sports Radio Anchorman Renato Liro na sinasalamin ng odds betting ang paniniwala ng marami na magiging walk in the park ang laban para kay Coelho. Kwento ni Lirio, sa experience, power, skills at physique ay nakalalamang si Coelho. Idagdag pa niya dito ang height ng kalaban na mas mababa ng 4 na pulgada. Denver Coelho is his moniker exciting. He is Mr. Excitement. What is so exciting about Coelho is the fact that he could knock out his opponents. Basta may tumama sa either left or right hand. Kasi may paglalagyan ng kanyang laban. Samantala, bagamat lumalamang sila sa odds betting, ayaw pa rin magpakumpiyansa ng kampo ni Coelho. Ayon kay boxing trainer at manager Al Joharo, kailangan pa rin nilang manatiling motivated at gutom para may sa katuparan ng misyon na maagaw ang corona mula sa Chinese rival. Lamang na lamang kami sa Adtala, pero yun nga, sinasabi ko sa ganyan, wala talagang kumpiyansa na kahit kapiraso. Huwag na lang magtiwala, di ba? Huwag na lang magbigay ng kumpiyansa. 100% talagang walang kumpiyansa. Ang WBC 105-pound championship ni Coelho at Xiong ay mangyayari sa Dubai World Trade Center sa UAE sa darating na Biyernes. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing pa rin, 4 na araw matapos na kumupo ng ginto sa 2013 China Boxing Open, ibinaling na po ni Pinay lightweight Nesty Petesio ang atensyon sa pangarap na makapasok sa 2016 Rio Olympics. Nauna na pong nabigo si Petesio sa kanyang asam na mag-qualify sa London Summer Games noong 1 taon matapos na hindi siya umabot sa quarterfinal ng flyweight class sa Asian Qualifier. Nagbabalik si Dennis Principe. Ni boxer Nesty Petesio, ang kanyang latest tournament victory ay magsisilbing unang hakbang para mag-qualify sa 2016 Olympics. Noong Biyernes ay kinana ng 5'2" na si Petesio ang 5'11" na si Alexis Pritchard ng New Zealand upang makupo ang gold medal sa 60 kg class o lightweight division sa prestigyosong China Open. Ito ang unang pagkakataon na nagkampanya si Petesio sa lightweight category, ang isa sa 3 division na inilaro sa nakaraang London Olympics. Noong 1 taon ay sumabak si Petesio bilang flyweight, ngunit nabigong mag-qualify sa quarterfinals ng World Championships, ang qualifier noon para sa 2012 Olympics. Ito po, itong China Open, yung timbang na nilaruan ko po sa sa Olympic na weight category din po. So parang naalis po yung mga negative na nasa utak ko po, nanalo po ako sa Olympic category dito na weight sa China Open. Hindi naman nalintanan ni Petesio ang pagiging undersized sa nasabing divisyon. Ayon kay Petesio, dadaanan niya lahat sa tiyaga at tamang paghahanda upang makamit ang pangarap na pumasok sa Olympics. Yun nga po sabi ng mga nung nakalaban, too small po daw talaga ako sa Sa lightweight. Opo, too small po. Sa isip ko naman po, wala naman po sa liit yun wala po sa liit yun kung yung Manny Pacquiao nga po, maliit po siya, pero kita niyo naman po kung paano siya makipaglaro sa taas ng ring. Si Petesio ang tanging gold winner ng Team Philippines sa China Open na nilahukan ng ilang mga world champions ng Asia at Europe. Bukod kay Petesio,
Nagumi ng silver sina Josie Gobuco sa women's flyweight class at Junel Cantancio sa men's lightweight division. Kasali din si London Olympian Mark Anthony Barriga na kumupo naman ng bronze medal sa kanyang paboritong light flyweight division. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. At sa cycling, handang-handa na po ang Road Bike Philippines Cycling Team para po sa pagsuong sa hamon ng Tour of Jelajah sa Malaysia. At para po mabigyan ng karagdagang motibasyon ng kanyang team, may sorpresang regalo po na inihahanda si long-time cycling patron Engineer Bong Sual sakaling magpamalas ng impresibong performance ang kanyang mga pambatong road warriors sa 5-stage bikeathon. Narito ang report ni Ms. Cristabel. Lumipad na patungong Malaysia Lunes ng umaga ang Road Bike Philippines Cycling Club. Ito'y upang lumahok sa UCI-sanctioned Tour of Jelajah. Sariwa mula sa record-breaking feat sa Pedal to the Meadows Cycling Challenge sa Hawaii, muling pamumunuan ni skipper John Mark Galedo ang kampanya ng Road Bike Philippines sa 5-stage bikeathon. Makakasama ni Galedo sa pagpedal para sa Engineer Bong Sual owned squad sina Valera Vina, Ronel Hualda, Jerry Aquino, Harvey Sicam at Ryan Tugawin. Sa panayam ng PTV Sports, hindi itinanggi ni Sual na pangarap niyang birthday gift sa darating na Sabado ang mas magandang performance ng kanyang mga road warriors sa Tour of Jelajah. Palagi naman hinihingi natin yung na manalo sila at mabigyan natin ng magandang itong mga sponsor natin Siyempre, kung di dahil dito sa mga sponsor natin wala tayo dyan. Dagdag na hamon pa ni Sual sa kanyang mga riders, pukpuk lamang ng husto sa Tour of Jelajah ay tiyak na may naghihintay na regalo sa buong team. There is another surprise gift o incentive like what happened to Malta. Binigyan ko siya ng isang bike nung naka-podium siya. Kaya inspirado rin mga bata kasi nagdatingan na naman yung supply. Bukod doon, meron akong in-order reserva. Yun ang pinamimigay ko sa kanila. Ang Tour of Jelajah ay magsisimula sa Miyerkules at magwawakas sa darating na linggo. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. At yan po muna mga latest sa daigdig ng palakasan. Kung kayo po yung nabitin, tumutok mamaya sa alas 5 ng hapon sa PTV Sports. Ako po ang inyong lingkod, Snow Badoa.